Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pamilya? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Sabi nila, ang dugo raw ay mas malapot kaysa sa tubig. Pero paano kung ang mismong kadugo mo ang siyang lumulunod sa pag-ibig na ipinaglalaban mo? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa isang pagmamahal na hinuhusgahan ng mundo at ng sarili mong pamilya? Simulan na natin. Kumibot ang isang sulok ng labi ni Tala de Leon habang tinutumbok ng laser pointer ang huling numero sa screen. Ang boses niya ay kalmado at matatag, bumabalot sa bawat sulok ng malamig at malawak na boardroom ng De Leon Holdings. Sa harap niya, ang mga miyembro ng board, mga lalaking mas matanda pa sa kanya, na nakasuot ng mga mamahaling damit at amoy kapangyarihan, ay tahimik na nakikinig. Nawala na ang pagdududa sa kanilang mga mata na kanina lang ay naroon. And that, gentlemen, is how we not only secure the Sansinagport deal, but also establish a decade of dominance in the region. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago pumalakpak ang isa sa mga board members. Sumunod ang lahat. Isang alo ng paghanga ang pumuno sa silid. Ngumiti si Tala, isang ngangiting pilit na pinipigilan ang pagod ng maraming gabing walang tulog. Sa wakas, napatunayan niya ang sarili, muli. Pero isang pares ng mga mata lamang ang hinahanap niya sa karamihang yon. Ang mga mata ng kanyang ama, si Don Miguel de Leon, ang presidente na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Nakatitig ito sa kanya, hindi mabasa ang ekspresyon. Walang ngal ng ngiti, walang pag-apruba. Tanging ang malamig na tingin na sanay na si Tala. Bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto sa likuran ng silid. Isang lalaki ang tahimik na pumasok, may dalang isang paper cup. Simple lang ang suot nito, isang itim na t-shirt at maong, na tila isang pagkakamali sa loob ng silid na puno ng mga brilyante at ginto. Ngunit sa pagtama ng mga mata nila ni Tala, ang buong silid ay naglaho. Si Alon, ang asawa niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. Isang napanggiting nagsasabing, "Kaya mo yan." Itinaas nito ng bahagya ang tasa ng kape na dala, isang alay ng suporta. Ito ang kanilang mundo. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pressure, palagi silang may sariling wika na tanging sila lang ang nakakaintindi. Nang makita ni Don Miguel kung sino ang dumating, lalong kumunot ang noo nito. Tila isang dumi na pumasok sa kanyang malinis na kaharian. Tapos na ba ang presentasyon? Malamig na tanong ni Don Miguel. Ang boses ay tila yelong bumasag sa mainit-init na sanang tagumpay ni Tala. "Yes, Dad. As you can see." Hindi na naituloy ni Tala ang sasabihin. Tumayo si Don Miguel. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong board at pagkatapos ay tumuon ito kay Alon na nakatayo malapit sa pinto. Tila isang anino. "Magaling, Tala. Magaling ang iyong mga numero," sabi ni Don Miguel. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang init. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon. Ang daliri ay itinuro si Alon. "Pero hanggang kailan natin hahayaan ang ganitong mga distraksyon sa loob ng kumpanyang ito?" Natigilan ng lahat. Maging ang paghinga ni Tala ay tila huminto. "What do you mean, Dad?" Mahinang tanong niya, kahit alam na niya ang kasunod. Isang mapanyang tawa ang kumawala kay Don Miguel. "Nakikita ninyo ang lalaking iyan?" sabi niya sa board. Ang boses ay malakas at malinaw. "Asawa ng COO natin, isang tattoo artist. Bawat salita ay may diin, puno ng pangmamaliit. Ang anak ko ay nararapat sa isang hari, hindi sa isang taong ang alam lang ay magguhit sa balat ng ibang tao. Isang palamuti na walang silbi. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Tala. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Alon, ang bahagyang pag-atras nito na tila nasaktan ng isang hindi nakikitang suntok. Ang mga board members
ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Biglang naging abala sa kanilang mga papel. Ang kahihiyan ay isang makapal na kumot na bumalot sa buong silid. "Dad! Stop it!" Pakiusap ni Tala. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. "Bakit?" "Nagsasabi lang ako ng totoo," patuloy ni Don Miguel. "De Leon ang pangalan mo." Dinudungisan niya ang pangalang iyan sa tuwing papasok siya sa gusaling ito. "Tandaan mo yan." Hindi na nakasagot si Tala. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamit sa lamesa at walang lingon-likod na naglakad papalabas ng boardroom. Hinawakan niya ang kamay ni Alon at hinila ito palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa lugar na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang mabilis na paghinga ni Tala. Ang mga ilaw ng Sansinag City ay malabong dumadaan sa bintana, mga kulay na walang kahulugan. Doon, sa gitna ng katahimikan, isang luha ang pumatak mula sa mata ni Tala. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humikbi. Tahimik lang siyang umiiyak habang nakatingin sa labas. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Alon sa kanyang pisngi. Ginamit nito ang kanyang hinlalaki para pahiran ang mga luha. Hindi rin ito nagsasalita. Alam nito na walang salita ang makakapagpagaan sa sakit na nararamdaman niya. Sa halip, kinuha nito ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Ang init ng palad nito ang nagsilbing kanlungan niya. Nang makarating sila sa kanilang simpleng apartment sa kapitbahayan Mabini, isang mundong napakalayo sa toreng kristal ng De Leon Holdings, ay saka lang siya huminga ng maluwag. Ngunit bago pa man sila makababa, tumunog ang telepono ni Tala, isang text message mula kay Dad. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na iyon para muling manikip ang kanyang dibdib. "Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Tungkol sa kinabukasan mo." Nakatayo si Don Miguel de Leon sa harap ng malaking bintanang salamin ng kanyang pribadong library. Tanaw ang malawak na hardin na naliligo sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling brandy. Ang amoy ng lumang libro, katad, at tabako ay bumabalot sa silid. Ang amoy ng kapangyarihan na pinaghirapan niya ng buong buhay. Pero sa kanyang isipan, hindi ang ganda ng hardin ang nakikita niya, kundi isang malawak na palayan sa ilalim ng sikat ng araw at ang amoy ng basang lupa. Bumalik siya sa isang alaala, 40 taon na ang nakalipas. Isang binatang Miguel na may mga kamay na magaspang dahil sa pag-aararo, nakatayo sa harap ng isang babaeng may simple ngunit maningning na nanangiti. Ang pangalan niya ay Elna. Mahal niya ito, mahal na mahal. Pero ang pag-ibig ay hindi nakakain. Hindi ito nakakapagpatayo ng imperyo. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Elena nang sabihin niyang aalis na siya, na may ibang pagkakataon siyang kailangang sunggaban sa Maynila. Ang pangako niyang babalikan ito ay isang kasinungalingan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya tuwing gabi. Pinili niya ang ginto kaysa sa pag-ibig at hindi niya kailanman pinagsisihan yon. Hindi, mariing sabi niya sa sarili, ginawa ko ang dapat gawin. Ang bawat gusali, bawat kontrata, bawat milyong pumasok sa De Leon Holdings ay patunay na tama ang kanyang desisyon. Ang karangyaan ay isang pader. Isang pader na gawa sa ginto na nagpoprotekta sa kanyang pamilya mula sa kahirapan, mula sa uri ng buhay na tinalikuran niya. At hindi niya hahayaang sirain ng isang hamak na tattoo artist ang pader na yon. Hindi niya hahayaang maranasan ni Tala ang kahinaan na dulot ng pag-ibig na walang pundasyon. Ang pagmamahal niya sa anak ay kasing tigas at kasing bigat ng ginto.
Para sa kanya, iyon ang tunay na pag-ibig. Ang marahang katok sa pinto, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pasok. Pumasok si Tala. Ang postura nito ay diretso. Ang mukha ay seryoso. Ang bakas ng pamumula sa mga mata nito mula sa pag-iyak kanina ay pilit na tinatago. Nakita ni Don Miguel ang anino ng kanyang yumaong asawa sa mukha ni Tala. Ang parehong tapang, ang parehong katigasan ng ulo. Pinatawag niyo raw po ako, sabi ni Tala. Ang boses ay formal at walang emosyon. Itinuro ni Don Miguel ang silyang katapat ng kanyang malaking lamesang gawa sa mahogany. Maupo ka. Umupo si Tala, ngunit ang kanyang buong katawan ay tensyonado, handa sa isang laban. Alam mo kung bakit kita pinapunta rito? Simula ni Don Miguel, umupo sa kanyang silyang parang trono. Hindi ko nais ang kahihiyan na nangyari kanina. Hindi nararapat sa isang De Leon. Ang kahihiyan, Dad? O ang katotohanang hindi niyo matanggap ang asawa ko? Matapang na sagot ni Tala. Pareho lang iyon, sabi ni Don Miguel. Ginagawa ko ito para sa iyo, Tala. Ayokong makita kang nagkakamali. Ang pag-ibig na yan ay isang ilusyon. Magigising ka isang araw na wala kang ibang tangan, kundi mga tinta at panghihinayang. Masaya ako sa kanya, giit ni Tala. Masaya. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Don Miguel. Ang kaligayahan ay panandalian, ang seguridad, ang respeto. Iyan ang pangmatagalan at hindi iyan maibibigay sa iyo ng lalaking yon. Naglabas si Don Miguel ng isang folder mula sa drawer. Inilapag niya ito sa lamesa at itinulak papunta kay Tala. Isang pader na makintab na kahoy ang nasa pagitan nila. Ano po ito? Tanong ni Tala. Hindi ginagalaw ang folder. Isang solusyon, sabi ni Don Miguel. Kung talagang mahalaga sa iyo ang lalaking yon, kung talagang gusto mong maging bahagi siya ng mundong ito, may paraan. Nag-aalinlangan, binuksan ni Tala ang folder. Ang nakasulat sa ibabaw ng papel ay isang job description. Nakita niya ang mga salitang warehouse personnel at inventory assistant. Ang sahod na nakalagay ay mas mababa pa sa kinikita ng kanilang driver. Isang sampal. Mas masakit pa sa mga salitang binitawan niya sa boardroom. Itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nagbibiro po ba kayo? Kailanman ay hindi ako nagbiro pagdating sa negosyo, Tala. O sa pamilya. Seryosong sagot ni Don Miguel. Hayaan mo siyang magsimula. Sa pinakamababa. Hayaan mong patunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tunay na trabaho, hindi sa paglalaro ng mga karayom at tinta. Kung papayag siya, kung kaya niyang tiisin, baka sakaling isaalang-alang ko na tanggapin siya. Ito ay pagpapahiya. Nanginginig ang boses ni Tala. Hindi niyo siya tinutulungan, inaalipusta niyo siya. Tinuturuan ko siyang lumugar, matigas na sabi ni Don Miguel. At tinuturuan kita kung ano ang dapat mong unahin. Dala mo ang pangalan ko, Tala. Huwag mong kalimutan yan. Tumayo si Tala. Ang folder ay naiwan sa lamesa. Bukas, isang paalala ng insulto. Hindi ko siya sasabihan nito, mariing sabi niya. Isipin mong mabuti, banta ni Don Miguel. Ang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na halaga. Alamin mo kung ano ang halaga ng pagsuway mo sa akin. Hindi na sumagot si Tatala. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Ang pagsara ng mabigat na pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog ng pagtatapos. Naiwang mag-isa, kinuha ni Don Miguel ang folder. Tinitigan niya ang job description. Isang maliit na sakripisyo lang naman ang hinihingi niya. Isang maliit na pagpapatunay para sa kanya. Malinaw ang lahat. Napangiti siya ng mapait. Ngayon,
Umuwi si Tala sa lalaking iyon, dala-dala ang bigat ng kanyang utos. Tingnan natin kung ano ang mas matimbang sa kanya. Ang isang pag-ibig na walang kinabukasan o ang pamilyang nagbigay sa kanya ng lahat. Sa labas, nagsimula ng dumilim at sa loob ng library, ang pader na gawa sa ginto ay tila lalong tumaas at kumitid. Ang umaga ay dumating na may dalang katahimikan, isang uri ng katahimikan na pinipilit ni Tala na yakapin. Nakaupo sila ni Alon sa maliit na beranda ng kanilang apartment. Hawak ang kani-kanilang tasa ng mainit na kape. Ang hangin ng sansinag ay mas presko rito sa kapitbahayan Mabini, malayo sa usok at ingay ng sentro ng syudad kung saan nakatayo ang toreng salamin ng De Leon Holdings. Dito, si Tala ay hindi ang COO. Siya lang si Tala. At ang lalaking katabi niya na tahimik na nagdodrawing sa kanyang sketchbook ay hindi ang tattoo artist na kahihiyan. Siya si Alon, ang kanyang mundo, ang kanyang kapayapaan. Tinitigan niya ito. Ang paraan ng pagkunot ng noo nito, kapag seryoso sa ginuguhit, ang paraan ng paglaro ng sinag ng araw sa mga alon ng buhok nito. Paano niya sasabihin sa lalaking ito ang nakakainsultong alok ng kanyang ama? Paano niya ipapakita ang isang piraso ng papel na sumusukat sa halaga nito bilang isang tauhan sa bodega? Hindi. Hindi niya kaya. Iyon ay isang lason at hindi niya hahayaang dumampi iyon sa kanilang mundo. Ito ang kanyang laban, hindi ni Alon. Poprotektahan niya ito mula sa kalupitan ni Don Miguel. Kahit anong mangyari, ipinako niya ang desisyon sa kanyang puso. Hindi niya ito babanggitin. Ang lalim ng iniisip mo, biglang sabi ni Alon, hindi inaalis ang tingin sa kanyang sketchbook. Naririnig ko ang pag-ikot ng mga gears sa utak mo mula rito. Napangiti si Tala ng bahagya. Iniisip ko lang ang port deal, marami pang kailangang ayusin. Isang maliit na kasinungalingan para pagtakpan ng isang mas malaking katotohanan. Kaya mo yan, sabi ni Alon. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ikaw pa ba? Ang pinakamagaling na COO sa buong sansinag. Ang simpleng tiwala sa mga mata nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nabasag. Yo! Good morning, neighbors! Isang boses na masyadong matamis, masyadong masigla para sa umaga. Si Dahlia, ang kanilang kapitbahay mula sa kabilang unit, ay papalapit. Nakasuot ito ng pink na sports bra at leggings na tila niyayakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. May dala itong isang paso ng halaman. Pasensya na sa abala, sabi nito. Ang mga mata ay nakatuon kay Alon. Kailangan ko lang sanang itanong kung saan magandang ilagay itong orchid. Mas mainit ba rito sa side nyo? Oo. Magalang na sagot ni Alon. Tumatayo para silipin. Mas maganda ang sikat ng araw dito. At doon nangyari. Sa isang iglap, tila natapilok si Dahlia. Ang paso ng halaman ay nahulog sa sahig. Kumalat ang lupa. At siya mismo ay bumagsak, papunta mismo sa direksyon ni Alon. Ay! Tili nito. Mabilis na kumilos si Alon para saluhin siya. Ngunit sa pagbagsak ni Dahlia, ang baso ng tubig na hawak nito ay tumapon lahat sa itim na t-shirt ni Alon. Oh my gosh! I'm so sorry, sabi ni Dahlia. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkataranta. Nakakapit pa rin ito kay Alon. Ang isang kamay ay nasa dibdib nito. Nabasa tuloy kita. Ang lampa ko talaga. Nakatayo lang si Tala. Hawak pa rin ang kanyang tasa ng kape na ngayon ay lumamig na. Pinanood niya ang eksena. Pinanood niya kung paanong ang mga daliri ni Dahlia ay tila masyadong mabagal sa pag-alis mula sa dibdib ni Alon. Wala yon, okay lang. Tubig lang naman, sabi ni Alon. Medyo na ilang na tinutulungan si Dahlia na tumayo ng tuwid. Hindi. Nakakahiya.
Giit ni Dahlia. Kumuha ito ng panyo mula sa bulsa ng kanyang leggings at nagsimulang punasan ang basang t-shirt ni Alon. Ang mga kilos nito ay hindi nagmamadali. Bawat pagdampi ng panyo ay tila isang haplos. Ayan, dapat matuyo agad para hindi ka magkasakit. Isang apoy ang nagsimulang umakyat sa lalamunan ni Tala. Isang apoy na pamilyar. Selos. Ngunit may kasama itong bago. Pagdududa. Masyadong perpekto ang pagkakatapilok. Masyadong sinasadya ang bawat kilos. Tumayo si Tala. Ang kanyang upuan ay gumawa ng ingay sa sahig. Ako na ang gagawa niyan. Sabi niya, ang boses ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Kumuha siya ng tuwalya sa loob. Pagbalik niya, kinuha niya ang kamay ni Dahlia na nakahawak pa rin sa panyo. Salamat sa pag-aalala, Dahlia, pero kaya na ng asawa ko ang sarili niya. Ngumiti si Dahlia, isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. Of course. Sige, lilinisin ko na lang itong kalat ko. Pasensya na ulit, Alon. Ang pagbigkas nito sa pangalan ng kanyang asawa ay masyadong malambing. Matapos umalis ni Dahlia, hinarap ni Tala si Alon. Ano yun? Tanong niya. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nagkibit balikat lang si Alon. Nadulas lang siguro. Medyo clumsy. Clumsy? O sinasadya? Hindi napigilan ni Tala na sabihin. Tumingin si Alon sa kanya. May bahid ng pagkalito. Bakit naman niya sasadyain? Kapitbahay lang natin siya. Huwag mo nang isipin yon, okay? Ngumiti ito at sinubukang yakapin siya, ngunit bahagyang umiwas si Tala. Ang amoy ng pabango ni Dahlia, isang matapang na amoy ng bulaklak, ay naiwan sa damit ni Alon. At sa isang iglap, ang pabangong iyon ay tila mas masangsang kaysa sa lason na nadala ng alok ng kanyang ama. Hindi na siya sumagot. Pumasok na lang siya sa loob, dala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang ang ama niya ang kalaban niya. Mayroon pa palang iba. Isang ahas na nakangiti, naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Habang naguhugas siya ng mga tasa, tumunog ang kanyang telepono sa mesa. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Nag-atubili siya bago sagutin. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at walang pasensya. Nagdesisyon ka na ba? Dad, kailangan ko ng oras. Wala ng oras. Putol ni Don Miguel. Binibigyan kita ng 24 na oras. Kung hindi tatanggapin ng asawa mo ang alok ko pagkatapos ng panahong yan, ituring mo na hindi ka na De Leon. Click! Ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Tala ang baso sa kanyang kamay. Bumagsak ito sa lababo at nabasag. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umaling-aungaw sa maliit na kusina, kasabay ng tibok ng kanyang pusong tila dinudurog. Ang Diwa Tattoo Studio ay ang santuwaryo ni Alon. Ang espasyo ay hindi malaki, ngunit bawat sulok nito ay puno ng kanyang kaluluwa. Ang mga pader ay pinalamutian ng kanyang mga orihinal na likha, mga disenyo na hango sa mitolohiya ng Pilipinas, mga pattern ng tribo, at mga imahe mula sa kalikasan. Ang mahinang ugong ng tattoo machine ay musika sa kanyang pandinig, at ang amoy ng tinta at antiseptic ay ang kanyang pabango. Dito, siya ay higit pa sa asawa ng soo. Dito, siya ay isang alagad ng sining. Nakatutok siya sa isang komplikadong disenyo ng isang bakunawa na ipinapatatuo sa braso ng kanyang kliyente nang marinig niya ang tunog ng maliit na kampana sa pinto. Hindi siya lumingon. Sandali lang, ha? Sabi niya sa kliyente. Magandang hapon. Maupo lang po muna kayo. Matatapos na rin kami. Take your time, I can wait. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Isang boses na matamis, ngunit may kakaibang lamig. Doon na siya lumingon. Si Dahlia. Nakatayo ito sa gitna ng kanyang studio. Nakasuot ng isang pulang bestida
na masyadong elegante para sa isang simpleng hapon. Inilibot nito ang tingin sa paligid. Ang mga mata ay tila sinusuri ang halaga ng bawat bagay. Dahlia, sabi ni Elon, medyo nagulat. Anong ginagawa mo rito? Well, na-inspire ako, sabi nito. Lumapit sa pader kung saan nakasabit ang kanyang mga sample designs. I've been thinking of getting a tattoo for a while now. Something meaningful. And seeing your work up close, I knew you were the right person for the job. May kakaibang naramdaman si Elon. Ang pag-aalala ni Tala kaninang umaga ay biglang pumasok sa kanyang isip. Siguro nga ay may punto ito. Ngunit bilang isang professional, hindi niya maaaring basta na lang itaboy ang isang potensyal na kliyente. Sige, pag-usapan natin yan pagkatapos ko rito. Magalang niyang sagot at muling hinarap ang kanyang ginagawa. Nang matapos at makaalis ang kanyang kliyente, nilapitan ni Alon si Dahlia na nakaupo na sa consultation chair, tila atat na atat. So anong design ang nasa isip mo at saan mo gustong ilagay? Tanong niya. Kinuha ang kanyang sketchbook at lapis. Ngumiti si Dahlia, isang ngangiting mapang-akit. Itinaas nito ng bahagya ang laylayan ng kanyang bestida. Sapat lang para ipakita ang itaas na bahagi ng kanyang hita, malapit sa balakang. Dito, sabi nito, tinapik ang makinis na balat. Gusto ko ng isang maliit na ahas. A snake. Symbol of rebirth, di ba? Napatigil si Alon. Ang lokasyon ay masyadong pribado, masyadong personal. Karamihan sa mga kliyente niyang babae ay humihiling na may kasamang kaibigan kapag sa mga ganoong lugar o di kaya'y mas komportable sa isang babaeng artist. Ang paraan ng pagsabi ni Dahlia ay tila walang mali siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Medyo personal na lugar yan, Dahlia, sabi ni Alon. Sinubukang maging diplomatiko. Ang policy ko ay hindi ako nagtatattoo sa mga ganyang parte ng katawan. Kung first-time client, para na rin sa comfort mo. Maraming ibang magandang pwesto, tulad ng sa likod o sa may Oh, don't be such a prude, Alon. Putol ni Dahlia. Tumatawa ng mahina. It's just skin. Sining yan, di ba? Art shouldn't have boundaries. Umiling si Alon, mas matatag na ngayon. May boundaries ako, Dahlia, at may boundaries ang studio ko. Pasensya na, pero hindi ko kayang gawin ang request mo. Kung gusto mo, pwede kitang i-refer sa isang kaibigan kong babaeng artist. Ang ngiti sa mukha ni Dahlia ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng bahagyang inis, ngunit mabilis din itong bumalik. Okay, fine. I respect that. Sabi nito, tumatayo. Maybe next time kapag hindi na ako first-time client. May diin ang huling mga salita. Kinuha nito ang kanyang maliit na bag mula sa upuan. I have to go. Ang bango pala rito. Tinta lang yan, sagot ni Alon. Hindi, amoy passion, sabi ni Dahlia at lumabas na ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Alon. Tama nga si Tala. May mali sa babaeng yon. Nagsimula na siyang magligpit para sa araw na yon. Inayos niya ang kanyang mga gamit, nilinis ang mga karayom, at pinunasan ang mga upuan. Gabi na nang mapansin niya ang isang bagay na naiwan sa upuan kung saan umupo si Dahlia. Isang puting panyo na may borda. Itinaas niya ito. Isang pamilyar na amoy ng matapang na bulaklak ang kumapit sa tela. Ang pabango ni Dahlia. Bumuntong hininga siya. Kalilimutan na sana niya. Ibinulsa niya ang panyo. Naisip na ibabalik na lang bukas para matapos na. Ilang oras pa ang lumipas. Dumating si Tala sa studio. Ito ang kanilang ritual. Pagkatapos ng maghapong laban ni Tala sa mundo ng korporasyon, ang studio niya ang kanilang tagpuan. Siya ang nagdadala ng hapunan. Si Tala naman ang nagdadala ng mga kwento. Ngunit ngayong gabi, tahimik si Tala. Hindi ito nagkwento. Tumulong lang ito sa pagliligpit. Ang mga kilos ay tila mabigat. Pagod ka? Tanong ni Alon
habang pinupunasan niya ang salamin. Medyo maikling sagot ni Tala. Lumapit ito sa upuang katapat ng workstation niya. Ang upuan kung saan umupo si Dahlia kanina. Yumuko ito para pulutin ang isang maliit na piraso ng papel sa sahig at doon niya nakita. Ang puting panyo ay nahulog mula sa bulsa ng pantalon niya kanina nang hindi niya namamalayan at ngayon ay nasa sahig, malapit sa paanan ng upuan. Bago pa man makapagsalita si Alon, pinulot ito ni Tala. Itinaas niya ito at inamoy. Ang katahimikan sa loob ng studio ay biglang naging mabigat. Nakita ni Alon ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa. Ang pagod ay napalitan ng sakit. At pagkatapos ay ng isang malamig na galit. Itinaas ni Tala ang kanyang tingin mula sa panyo. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Puno ng isang tanong na hindi nito masabi. Naramdaman ni Alon ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang anino ni Dahlia ay hindi lang pala anino. Isa itong lason na ngayon ay nagsisimula ng kumalat sa pagitan nilang dalawa. Kaninong panyo to, Alon? Tanong ni Tala. Ang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito, nararamdaman ni Alon ang isang paparating na bagyo. Ang puting panyo sa kamay ni Tala ay tila isang bandila ng pagsuko o ng digmaan. Hindi niya alam. Ang alam niya lang, ang pamilyar na pabango ni Dahlia na kumakapit doon ay ang amoy ng pagkakanulo. Nagpunta siya rito kanina. Mahinahon na paliwanag ni Alon, ngunit bakas sa boses nito ang pag-iingat. Naiwan niya. Ibabalik ko sana bukas. Nagpunta siya rito? Para saan? Tanong ni Tala. Ang bawat salita ay may bigat. Magpapataturo sana, pero tinanggihan ko, sabi ni Alon. Ikinuwento niya ang tungkol sa hiling ni Dahlia na magpatato sa isang pribadong parte ng katawan at ang pagtanggi niya. Ang paliwanag ni Alon ay lohikal, makatwiran. Ngunit ang laso ng pagdududa na ipinakalat ni Dahlia at pinalala ng kanyang ama ay nakapasok na sa kanyang sistema. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng asawa niya, pero may isang bahagi sa kanyang utak na sumisigaw. Paano kung nagsisinungaling siya? Tinanggihan mo siya, pero naiwan niya ang panyo niya sa upuan mo. Hinayaan mo lang? Malamig na tanong ni Tala. Hindi ko napansin, Tala. Maniwala ka naman. Pakiusap ni Alon. Ang boses ay may bahid na ng sakit. Ikaw ang pinaniniwalaan ko. Ikaw lang. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang studio, na dati kanilang santuwaryo, ay biglang naging isang silid ng interogasyon. Uuwi na ako, sabi ni Tala. Binitawan ng panyo na para bang ito'y nagniningas. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Tala, sandali. Hindi na niya pinansin ang tawag ni Alon. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito ng walang patutunguhan. Ang gusali ng De Leon Holdings ang siyang naging destinasyon niya. Trabaho. Iyon ang kanyang takbuhan. Sa mundo ng mga numero at kontrata, walang lugar ang emosyon. Doon, kontrolado niya ang lahat. Gabi na. Ang opisina niya sa ika-akatatang palapag ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang liwanag mula sa kanyang computer ang laman ng malawak na espasyo. Ang buong sansinag ay isang karagatan ng mga ilaw sa kanyang paanan. Ngunit pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang isla. Sinubukan niyang tutukan ng mga dokumento para sa port deal. Ngunit ang mga numero ay lumalabo. Nagiging mukha ni Dahlia. Nagiging mukha ng kanyang ama. Ang isip niya ay isang magulong bagyo. Para makatakas, binuksan niya ang mga lumang financial report. Maghahanap siya ng kahit anong maliit na pagkakamali, kahit anong butas na kailangang tapalan para lang maiba ang kanyang iniisip. Isang report mula sa nakaraang taon ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang subsidiary na hindi pamilyar sa kanya.
Pulang Lupa Properties Inc. Bakit may ganito kalaking transfer ng pondo papunta rito? Ang alam niya, lahat ng assets nila ay nasa ilalim ng pangalan ng De Leon. Dahil sa kuryosidad, sinimulan niyang sundan ang mga transaksyon. Bawat pag-click ng mouse ay tila paghukay sa isang libingan. Ang Pulang Lupa Properties ay nakakuha pala ng isang napakalaking utang mula sa isang international bank. At ang ginamit na kolateral, isang malaking porsyento ng shares ng De Leon Holdings. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bakit kailangang mangutang sa ganitong paraan? Bakit kailangang itago sa isang subsidiary? Nagpatuloy siya sa paghuhukay. Isa pang folder, isa pang subsidiary. Amihan Investments. Ganoon din ang pattern. Malaking utang. Mga shares ng kumpanya ang nakataya. Bawat file na binubuksan niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong. Ang De Leon Holdings, ang imperyong itinayo ng kanyang ama, ang pundasyon ng kanyang buong buhay, ay hindi pala isang matibay na kastilyo. Isa pala itong bahay na gawa sa baraha. Pinagtatayo ng mga utang na nakatago sa likod ng mga pekeng kumpanya. Ang imahe ng katatagan at kapangyarihan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi niya namalayan ng oras. Ang buwan ay mataas na sa kalangitan. Ang mga numero sa kanyang screen ay umabot na sa bilyon-bilyon. Utang. Lahat ay utang. Ang kumpanya nila ay lumulubog. At matagal na itong lumulubog. Napatingin siya sa malaking logo ng De Leon Holdings na nakadisplay sa screensaver ng kanyang computer. Isang gintong leon na sumisimbolo sa lakas at karangalan. Napangiti siya ng mapait. Ang leon ay matagal nang nasugatan, matagal nang naghihingalo, at pinipilit lang itago ang kanyang mga sugat sa likod ng isang marangyang na ngiti. Ngayon, naiintindihan na niya ang desperasyon ng kanyang ama, ang pagpipilit nito sa isang kasal na mayaman. Hindi lang iyon tungkol sa pride, tungkol iyon sa kaligtasan. Sinusubukan nitong maghanap ng salbabida para sa kanilang lumulubog na barko. At siya ang pilit nitong ginagawang pambayad. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Ang tanging taong maaring makumpirma sa kanyang natuklasan. Si Mr. Jacinto, ang kanilang CFO, ang kanang kamay ng kanyang ama, sa loob ng 30 taon. 2 beses nagiring bago ito sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay inaantok at nag-aalala. Miss Tala, may problema po ba? Mr. Jacinto, sabi ni Tala. Sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Nasa opisina ako. Tinitingnan ko ang files ng Pulang Lupa Properties at Amihan Investments. Isang sandali nang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Narinig ni Tala ang malalim na paghinga ni Mr. Jacinto sa kabilang linya. Bakit niyo po tinatago ang mga utang na ito? Bakit hindi ko alam ito? Tanong ni Tala. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Ang sagot ni Mr. Jacinto ay halos isang pabulong, puno ng takot na hindi nito maitago. Ma'am Tala, may mga bagay po. May mga bagay po na hindi na dapat ninyo malaman. Click. Ibinaba nito ang tawag. Nakatitig si Tala sa kanyang telepono. Ang mga salita ni Mr. Jacinto ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. May mga bagay na hindi na dapat ninyo malaman. Ang bitak sa pundasyon ay hindi lang pala isang bitak. Isa pala itong malaking butas na handa ng lamunin ng lahat. Alam ni Don Miguel de Leon na paubos na ang kanyang oras. Ang tawag ni Mr. Jacinto kagabi na nag-ulat tungkol sa pagtatanong ni Tala ay isang hudyat. Ang mga pader na gawa sa ginto na matagal niyang itinayo para itago ang kanyang mga sikreto ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Malapit nang makita ni Tala ang katotohanan. Kailangan niyang kumilos at kailangan niyang kumilos ngayon. Kaya naman, sa loob lamang ng 24 na oras,
Nag-organisa siya ng isang emergency dinner party sa kanilang mansyon. Ang opisyal na dahilan para ipagdiwang ang pagkapanalo sa San Sinagport deal. Ngunit ang totoong dahilan ay mas malalim at mas desperado. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling sugal. Ang pangunahing bisita para sa gabing iyon ay si Mr. Alejandro Valderrama, isang matandang bilyonaryo na may-ari ng pinakamalaking shipping conglomerate sa Asia. At ang mas mahalaga, kasama nito ang kanyang kaisa-isang anak at tagapagmana, si Marco Valderrama, isang binatang mayabang, makikaisig, at higit sa lahat, may kakayahang iligtas ang De Leon Holdings sa isang pirma lamang. Isang merger sa pamamagitan ng kasal. Iyon ang plano. Ang buong mansyon ay pinalamutian na tila may kasalan. Ang mga bulaklak ay dumating pa mula sa Europa. Ang mga kubyertos ay gawa sa purong pilak. At isang maliit na orkestra ang tumutugtog sa sulok ng Grand Ballroom. Ang lahat ay isang perpektong ilusyon ng kasaganaan. Isang palabas para sa mga Valderrama. Nang dumating si Tala kasama si Alon, ramdam agad ni Don Miguel ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hindi sila nag-uusap. Ang kanilang mga ngiti ay pilit. Magandang senyales. Ang lamat na sinimulan niya ay lumalaki na. Tala anak, bati ni Don Miguel, hinalikan ang pisngi ng anak na tila walang nangyari. Pagkatapos ay tiningnan niya si Alon mula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng disenteng suit, marahil ay pinilit lang ni Tala. Ngunit para kay Don Miguel, mukha pa rin itong isang estranghero na nagkukunwaring kabilang sa kanilang mundo. Hindi niya ito binati. Dad, si Mr. Valderrama, sabi ni Tala, formal. Alejandro, mabutit nakarating ka. Masayang bati ni Don Miguel, nakipagkamay sa matandang bilyonaryo. At ito na siguro si Marco. Ang huli nating pagkikita ay bata ka pa. Don Miguel! Bati ni Marco, isang mayabang na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ang mga mata nito ay agad na napunta kay Tala. The pleasure is all mine. Your daughter is even more beautiful in person. Salamat! Tipid na sagot ni Tala. Ang buong gabi ay isang laro ng pagkukunwari. Tawa dito, papuri doon. Ngunit sa ilalim ng lahat, ang tunay na negosyo ay nangyayari. Pinaupo ni Don Miguel si Marco sa tabi ni Tala, habang si Alon ay sadyang inilagay sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, katabi ng mga pinsan nilang malayo na hindi nito kilala. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita ni Alon ang bawat paglapit ni Marco kay Tala, ang bawat pagtawa nito, ang bawat pagdampi ng kamay nito sa braso ng kanyang asawa. Si Alon ay isang multo sa sarili niyang piging. Tahimik lang itong kumakain. Ang panga ay laging nakaigting. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng karayom at paglikha ng sining, ay nakatikom sa ilalim ng mesa. Nagpipigil ng ganggalit. Nakikita lahat ni Don Miguel. At nasisiyahan siya. Nang matapos ang hapunan at nagsimula ng mag-inuman ng mga bisita, iyon ang tamang oras. Tumayo si Don Miguel, kinuha ang kanyang baso ng champagne at marahang tinapik ito ng isang kutsilyo. Natahimik ang lahat. Isang maikling salita lamang. Simula niyaya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Nandito tayo para ipagdiwang ang isang tagumpay. Isang tagumpay na pinangunahan ng aking magaling na anak, si Tala. Lahat ay pumalakpak. Ngumiti si Tatala, isang pilit na ngiti. Ngunit pagpapatuloy ni Don Miguel, ang isang tagumpay ay simula lamang ng panibagong hamon. Ang De Leon Holdings ay palaging tumitingin sa hinaharap. At sa hinaharap na yon, nakikita ko ang isang mas matibay na alyansa. Ang kanyang mga mata ay tumuon kina Tala at Marco. Isang alyansa ng dalawang pamilya. Isang alyansa ng lakas at karunungan. Itinaas niya ang kanyang baso.
diretsong nakatingin kay Marco. Isang karangalan na makilala, ang isang binatang may tamang pananaw at tamang pinagmulan. Isang perpektong katugma para sa aking anak. Ang huling mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa buong silid. Ang ibig sabihin nito ay malinaw sa lahat. Isa itong hayagang pag-anunsyo, isang hayagang pagbura sa presensya ni Alon. Nakita ni Don Miguel ang pamumutla sa mukha ni Tala. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Alon. Ang sakit, ang galit, ang kahihiyan, lahat ay naroon. Perpekto. Hindi na nakatiis si Tala. Tumayo siya. "Excuse me," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan niya ang kamay ni Alon. "Kailangan na naming umalis." Hinila niya si Alon papalayo sa lamesa, papalayo sa mga tinging puno ng awa at panghuhusga. Habang papalabas sila, sadyang humarang sa kanilang daan si Marco Valderrama. Ngumiti ito nang mapanloko kay Tala. "Sayang, aalis na kayo agad," sabi nito. Pagkatapos ay bumulong ito, sapat lang para marinig nilang tatlo. "Tama ang ama mo. You deserve someone better." Bago pa man makasuntok si Alon, hinila na siya ni Tala, palabas ng mansyon, palayo sa nag-aapoy na impyerno na itinayo ng sarili niyang ama. Naiwan si Don Miguel nakangiti. Ang huling baraha ay nailapag na sa lamesa. Ngayon, kailangan na lang niyang hintayin kung sino ang unang bibigay. Ang biyahe pa uwi mula sa mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Walang gustong magsalita. Si Tala, nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw ng syudad na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Si Alon na naman. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bakat na bakat. Isang pisikal na manifestasyon ng galit na kanyang pinipigilan. Ang mga salita ni Don Miguel, ang mapanuyang na ngiti ni Marco, ang mga tingin ng mga bisita. Lahat ay parang laso na dahan-dahang kumakalat sa loob ng kanilang sasakyan sa pagitan nilang dalawa. Pagdating nila sa kanilang apartment, ang tensyon ay sumunod sa kanila papasok. "Magpapalit lang ako," sabi ni Tala, umiiwas sa tingin ni Alon. "Tala, mag-usap tayo," sabi ni Alon. Ang boses ay pagod. "Bukas na, Alon. Pagod na ako," sagot niya, at isinara ang pinto ng kanilang silid. Naiwan si Alon sa sala. Gulong-gulo ang isip. Alam niyang kailangan nilang mag-usap, pero alam din niyang anumang sabihin niya ngayon ay maaaring maging mitya lamang ng mas malaking apoy. Nagpasya siyang lumabas muna para magpahangin, para bigyan si Tala ng espasyo. At iyon ang sandaling hinihintay ni Dahlia. Nakatanaw siya mula sa bintana ng kanyang unit. Nakita niya ang pagdating ng mag-asawa. Nakita niya ang pag-alis ni Alon. Perpekto. Ito na ang huling yugto ng kanyang plano. Ang utos mula sa kalaban ng mga De Leon ay malinaw. Sirain ang tiwala, wasakin ang relasyon, at ang gantimpala ay sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Nagsuot siya ng isang manipis na bestida. Bahagyang binasa ang kanyang buhok para magmukhang kagigising lang at pinahira ng kaunting pampapula ang kanyang pisngi para magmukhang may sinat. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang kanyang sarili para sa pinakamagaling niyang pag-arte. Habang naglalakad si Alon sa pasilyo, palabas ng gusali, biglang bumukas ang pinto ng unit ni Dahlia. "Alon!" Tawag nito. Ang boses ay mahina at nanginginig. Lumingon si Alon. Nakita niya si Dahlia na nakasandal sa hamba ng pinto. Tila hirap na hirap tumayo. "Dahlia, anong nangyari sa'yo?" Tanong niya. Lumapit dahil sa pag-aalala. "Pasensya na," sabi nito. Umuubo ng bahagya. "Ang sama ng pakiramdam ko. Nahihilo ako. Pwede bang makahingi ng isang basong tubig?" Sa kabila ng pagdududa niya sa babae, nanaig pa rin ang natural na kabutihan ni Alon.
Isang taong nangangailangan ng tulong ang nasa harap niya. Oo naman, sandali, sabi niya. Pumasok siya sa unit ni Dahlia na malinis at mabango. Amoy ng mga bulaklak na pamilyar sa kanya. Habang nasa kusina siya at nagsasali ng tubig, hindi niya alam na sa isang maliit na butas sa estante ng libro sa sala, isang nakatagong kamera ang nakarecord. Isang kamera na konektado sa telepono ni Dahlia. Pagbalik niya, mas malala ang itsura ni Dahlia. Namumutla ito at tila hirap huminga. Salamat, sabi nito. Ngunit bago pa man maabot ang baso, bigla itong nawala ng balanse. Nahihilo talaga ako. At bumagsak ito. Walang pag-aalinlangan. Mabilis na kumilos si Alon. Binitawan niya ang baso at sinalo si Dahlia bago pa man ito bumagsak sa sahig. Binuhat niya ito. Ang katawan ni Dahlia ay malambot at mainit sa kanyang mga braso. Dahlia, okay ka lang? Tanong niya. Tinatapik-tapik ang pisngi nito. Dahan-dahang iminulat ni Dahlia ang kanyang mga mata. Sa isang segundo, nakita ni Alon ang isang kislap ng tagumpay sa mga ito bago ito muling nagpanggap na mahina. Salamat, Alon. Nahilo lang siguro ako sa gutom, sabi nito. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang noo. Sa eksaktong sandaling iyon, habang buhat-buhat ni Alon si Dahlia sa kanyang mga braso, sa loob ng unit nito, pinindot ni Dahlia ang isang maliit na buton sa kanyang telepono na nasa bulsa ng kanyang bestida. Click! Isang litrato ang nakuha. Ang anggulo ay perpekto. Mukha silang magkayakap. Ang itsura ni Dahlia ay tila nag-aanyaya. Ang ekspresyon ni Alon na puno ng pag-aalala ay maaaring bigyan ng ibang kahulugan. Pagnanasa. Isang perpektong litrato ng kasinungalingan. Iihiga mo na lang ako sa sofa, sabi ni Dahlia. Maingat na inihiga ni Alon si Dahlia. Kukuha ako ng gamot. Tatawag ako ng tulong. Huwag na, mabilis na sabi ni Dahlia. Okay na ako. Tubig lang at konting pahinga. Okay na to. Salamat talaga, Alon. You're a lifesaver. Umalis si Alon. Nag-aalala pa rin, ngunit relieved na tila okay na ito. Pagkasara ng pinto, bumangon si Dahlia mula sa sofa. Wala nang bakas ng sakit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan ang litrato at ngumiti. Perpekto. Isinend niya ang litrato sa isang hindi rehistradong numero. At mula roon, ipinasa ito sa iisang tao na sisirain nito ng tuluyan. Samantala, sa loob ng kanilang silid, si Tala ay nakaupo sa dilim. Tapos na siyang magpalit ng damit. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Siguro ay masyado siyang naging marahas kay Alon. Siguro ay dapat na silang mag-usap. Tumayo siya. Handa nang humingi ng tawad. Handa nang sabihin sa kanya ang lahat. Pati na ang tungkol sa problema ng kumpanya. Handa nang harapin ang lahat ng ito nang magkasama. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang text message mula sa isang unknown number, isang litang litrato. Binuksan niya ito at gumuho ang kanyang mundo. Ang imahe sa screen ay tila isang punyal na direktang itinarak sa kanyang puso. At pinihit si Alon. Buhat-buhat si Dahlia sa loob ng apartment nito. Ang paraan ng pagkakabuhat, ang paraan ng pagkakatingin ni Dahlia. Lahat ay sumisigaw ng isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan. Isang bagay na ipinipilit niyang huwag paniwalaan, pagkakanulo. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng selos, lahat ng sakit na dulot ng kanyang ama ay nag-converge sa isang imaheng iyon. Ang panyo, ang insidente sa beranda, ang pagtanggi ni Alon na may mali. Lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabuo sa kanyang isipan at ang nabuong larawan ay isang larawan ng kataksilan.
Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, ang pagbukas ng pinto ng kanilang apartment. Pumasok si Elon. Ang muka ay puno pa rin ng pag-aalala. Tala, okay ka na ba? Tanong nito. Kailangan na talaga nating mag-usap. Hindi siya sumagot. Lumapit si Alon sa pinto ng silid na bahagyang nakaawang. Tala? Nakita siya nito. Nakaupo sa dilim sa gilid ng kama. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng telepono na nasa kandungan niya. Nagbibigay ng isang malamig at nakakakilabot na sinag sa kanyang mukha. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang tingin. Ang mga mata niya, na dati puno ng pagmamahal at paghanga para dito, ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Alon. Isang malamig na kawalan. Isang malalim na sakit. Pumasok si Alon sa silid. Doon niya nakita ang telepono ni Tala. Nakaharap sa kanya, ipinapakita ang litratong sumisira sa lahat. Natigilan siya. Tala, hindi yan totoo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Pero huli na. Ang lason ay naipasok na sa sistema at ang sugat ay masyado nang malalim. Anong nangyayari, Elon? Tanong ni Tala. Ang boses ay isang basag na bulong. Hindi niya ito tinitignan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Hindi alam ni Alon kung saan magsisimula. Paano niya ipapaliwanag ang isang perpektong bitag? Paano niya lalabanan ang isang ebidensyang nakikita mismo ng mga mata nito? Nakaupo lang si Tala sa dilim, hawak ang telepono na naglalaman ng kanilang hatol. At si Alon, nakatayo sa harap niya, pakiramdam may isang estranghero sa sarili nilang tahanan, sa sarili nilang pagsasama. Ang lason sa litrato ay gumana ng perpekto at sa gabing iyon, sinimulan nitong patayin ang lahat ng magandang itinayo nila. Ang litrato sa telepono ni Tala ay hindi lang isang imahe. Ito ay isang salamin. Isang salamin na sumasalamin sa lahat ng kanyang kinatatakutan, sa lahat ng sinasabi ng kanyang ama, sa lahat ng pagdududa na pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan. Tala, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Alon, lumalapit sa kanya. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Nagkataon lang ang lahat. Pinatibong niya ako. Ngunit ang mga salita ni Alon ay parang hangin lamang na dumadaan sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang durog na puso. Pinatibong? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Isang tawang walang bahid ng saya. Pinatibong kanya papasok sa apartment niya? Pinatibong kanyang buhatin siya sa mga bisig mo? Ganoon ba, Alon? Itinaas niya ang kanyang mukha. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alon ang buong lawak ng sakit sa mga mata nito. Hindi lang ito galit. Ito ay pagkasira. Nagkasakit siya, Tala. Bigla na lang siyang nahilo at bumagsak. Desperadong paliwanag ni Alon. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang siyang bumagsak sa sahig. Ang galing niyang umarte. At ang galing mo ring magpanggap. Sigaw ni Tala. Sa wakas ay tumayo. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang sumisigaw na sakit. Ang panyo niya sa studio mo, yun ba ay patibong din? Ang pagdikit niya sa'yo sa beranda, patibong din ba yon? O baka naman nag-i-enjoy ka lang talaga, Alon? Baka naman nagsasawa ka na sa buhay na to, sa lahat ng pressure na dala ng pagiging asawa ko. Bawat salita ay isang dagok kay Alon. Hindi totoo yan. Alam mo na hindi yan totoo. Mahal kita, Tala. Pagmamahal, napailing si Tala. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang alam ko lang, ang ama ko, sa kabila ng lahat ng galit niya, ay binalaan ako tungkol dito, na sa huli, sasaktan mo lang ako, na hindi ka para sa akin. At ngayon naniniwala ka na sa kanya?
Hindi makapaniwalang tanong ni Alon, ang sarili niyang boses ay nababasag na rin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, mas paniniwalaan mo pa ang ama mong walang ginawa kundi tapakan ako kaysa sa akin? Bigyan mo ako ng dahilan para hindi maniwala sa kanya. Hamon ni Tala. Itinuro ang telepono na nahulog sa kama. Tingnan mo yan, Alon. Yan ba ang dahilan na ibibigay mo sa akin? Isang litrato mo kasama ang babaeng iyon sa apartment niya. Wala nang masabi si Alon. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na sadyang ginawa para magmukhang kasalanan? Ang katotohanan ay naging isang mahinang bulong sa harap ng isang nagsisigaw na kasinungalingan. Tumingin siya kay Tala sa babaeng pinangakuan niyang proprotektahan. Ngunit ngayon, siya mismo ang dahilan ng pinakamalaking sakit nito. At ang kawalan ng tiwala sa mga mata nito ay mas masakit pa sa anumang sampal o insulto na natanggap niya mula kay Don Miguel. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Alon. Ang pagod sa kanyang mga mata ay tila nagpapatanda sa kanya ng 10 taon. Sige, mahinang sabi niya. Kung iyan ang gusto mong paniwalaan. Tumalikod siya. Bawat hakbang papalayo ay parang may humihila sa kanyang paa. Saan ka pupunta? Tanong ni Tala. Ang galit sa boses niya ay napalitan ng bahagyang takot. Huminto si Alon sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ko alam, sabi niya. Ang boses ay pagod at basag. Pero hindi ako pwedeng manatili rito habang tinitingnan mo ako na parang isang kriminal. Aalis ako hanggang sa handa ka ng maniwala sa akin. At pagkatapos ay lumabas na siya. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa apartment. Isang tunog na kasing bigat ng isang putok ng baril. Isang tunog ng pagtatapos na iwan si Tala sa gitna ng silid, mag-isa. Ang lakas na dala ng kanyang galit kanina ay biglang nawala at napalitan ito ng isang nakakaparalisang kawalan. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay humagulhol na ng walang tigil. Asawa niya, ang pamilya niya, ang kumpanya nila, ang buong buhay niya. Lahat ay gumuho sa isang gabi. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumunog ang kanyang telepono. Nanginginig niyang kinuha ito, umaasa na si Alon iyon na babalik ito. Ngunit ang pangalan ng kanyang ama ang nakasulat sa screen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito. Dad? Ang boses ni Don Miguel sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, na tila alam na alam niya ang timing ng kanyang tawag. Narinig ko ang nangyari sa party at nararamdaman kong may desisyon ka nang gagawin, sabi nito. Hindi ito isang tanong, isa itong statement. Kaya bibigyan kita ng huling pagpipilian, Tala, isang beses lang. Huminto ito, hinayaan ng bigat ng kanyang mga salita na bumaon. Pumili ka, ang lalaking yan, o ang pamilyang ito. Click! Ibinaba na nito ang tawag, nabitawan ni Tala ang telepono. Ang ultimatum may isang huling suntok sa kanya habang siya ay nakalugmok na. Wala na siyang lakas, wala nang matatakbuhan, wala nang kakapitan. Dahan-dahan siyang gumapang papunta sa pader at sumandal dito. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, tila isang batang nawawala sa dilim. Pakiramdam niya, ito na ang katapusan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay, dahan-dahan siyang tumingala at napatingin sa salamin sa kanyang harapan. Ang nakita niya ay isang imahe ng isang babaeng talunan. Magulo ang buhok, magaang mga mata, basag ang puso. Pero sa gitna ng mga luhang patuloy na dumadaloy, sa ilalim ng lahat ng sakit at kawalan ng pag-asa, may ibang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi ito pagsuko, hindi ito pagtangis, isang kislap, isang maliit. Halos hindi makitang kislap ng galit, isang kislap ng paglaban, kinaumagahan,
Walang bakas ng luha sa mga mata ni Tala. Napalitan ito ng isang mapanganib na kalinawan, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinubukang tawagan si Alon. Mayroon lamang siyang iisang layunin para sa araw na yon. Pumunta siya sa Diwa Tattoo Studio. Ang lugar ay sarado at madilim. Ngunit may sarili siyang susi. Pumasok siya sa loob ng santuwaryo ng kanyang asawa at ang pamilyar na amoy ng tinta ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Kinuha niya ang isang maliit at portable na tattoo kit ni Alon. Isang set na ginagamit nito para sa mga home service. Inilagay niya ito sa kanyang bag. Pagkatapos, nagtungo siya sa isang lugar na hindi niya inaakalang pupuntahan niya. Ang opisina ng isang pribadong investigador. Ibinigay niya ang pangalan ni Dahlia at ang pangalan ng pinakamalaking kakompetensya ng De Leon Holdings. Ang utos niya ay simple, alamin ang koneksyon. Ang bayad ay sapat para bilhin ang katapatan at bilis ng sinuman. Habang hinihintay ang resulta, hindi siya umuwi. Umupo siya sa isang tahimik na kafe, tinititigan ang kanyang telepono, binabalikan ang bawat mensahe, bawat pangyayari. Ang pagdududa ay naroon pa rin, ngunit ngayon, hinaluan na ito ng lohika. Masyadong perpekto, masyadong sunod-sunod, masyadong planado. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ang utak niya, ang utak ng isang COO na sanay mag-analisa ng mga problema, ay nagsimula ng gumana. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang email, isang bank transaction, isang malaking halaga na idineposito sa account ni Dahlia Flores. Ang nagdeposito, isang shell company na matagal nang alam ni Tala na pag-aari ng kanilang kalaban. Iyon na, ang ebidensya, ang patunay. Ang huling piraso ng puzzle ay nalagay na sa lugar at ang nabuong larawan ay mas masahol pa sa simpleng kataksilan. Ito ay isang sabuatan. Isinara ni Tala ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kilos ay kalmado at may determinasyon. Naglakad siya palabas ng kafe at sumakay sa kanyang kotse. Ang destinasyon niya, ang apartment ni Dahlia. Kumatok siya sa pinto. Isang katok, 2, 3. Malinaw at malakas. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Dahlia. Nakasuot ito ng isang simpleng duster, tila nagulat sa kanyang pagdating. Ngunit sa likod ng pagkagulat na yon, nakita ni Tala ang isang kislap ng tagumpay. Ang tagumpay ng isang ahas na matagumpay na nakatuklaw. Tala, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Dahlia. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Narinig ko ang nangyari kagabi. Okay ka lang ba? Hindi sumagot si Tala. Itinulak niya ng bahagya ang pinto at pumasok sa loob. Teka, ano bang? Isinara ni Tala ang pinto sa likuran niya. Inilapag niya ang kanyang bag sa sahig at inilabas ang kanyang telepono. Ipinakita niya ang screenshot ng bank transaction. Magkano ang bayad nila sa'yo para sirain ang buhay ko? Malamig na tanong ni Tala. Ang kulay sa mukha ni Dahlia ay biglang nawala. Ang pagkukunwari ay natunaw na parang yelo, napalitan ng purong takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Ang galing ng plano mo. Pagpapatuloy ni Tala, dahan-dahang lumalapit. Ang pagdulas, ang pagtapon ng tubig, ang pagpapanggap na may sakit. Lahat perpekto, isang bagay lang ang mali mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nanginginig na, sabi ni Dahlia. Ang mali mo, sabi ni Tala. Ang boses ay halos isang bulong. Ay ang pagmamaliit sa akin. Akala mo ba, dahil nasasaktan ako, ay magiging tanga na ako? Akala mo ba, hahayaan ko na lang na wasakin mo ang lahat ng pinakamahalaga sa akin? Yumuko si Tala at kinuha ang tattoo kit mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa.
Ang tunog ng pag-click ng case ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Dahlia, na paatras hanggang sa mapasandal siya sa pader. Ikinabit ni Tala ang makina. Ang mahinang ugong nito ay nagsimulang punuin ang silid. Isang tunog na pamilyar kay Tala. Isang tunog na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay tunog ng paghihiganti. May kasabihan, sabi ni Tala habang nagsusuot ng guwantes na latex. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sa kaso mo, balat sa balat. Please Tala, huwag. Pagmamakaawa ni Dahlia, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Napilitan lang ako. May utang ako. Patawarin mo ako. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagsisisi. Sagot ni Tala, ang mga mata niya ay walang emosyon. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Isa itong kalkuladong pag-atake at ang isang pag-atake ay kailangang sagutin. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Dahlia. Sa kabila ng pagpupumiglas nito, mas malakas si Tala. Ang galit at sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inaakala na meron siya. Iginupo niya si Dahlia sa sahig. Gusto mong mag-iwan ng marka sa pagsasama namin, di ba? Sabi ni Tala. Idiniin ang binti ni Dahlia sa sahig. Sige, mag-iiwan din ako ng marka sa'yo. Isang bagay na magpapaalala sa'yo araw-araw kung sino ang kinalaban mo. Ang ugong ng makina ay lumapit sa balat ni Dahlia at sa gitna ng kanyang mga iyak at pagmamakaawa, ang karayom na may itim na tinta ay nagsimulang sumayaw sa kanyang sakong. Isang salita, M-A-L-A-N-D-E. Nang matapos, tumayo si Tala. Tiningnan niya ang kanyang obra maestra, isang permanenteng marka ng kahihiyan. Tiningnan niya si Dahlia na humahagulgol sa sahig. Walang awa, walang pagsisisi, tanging isang malamig na pakiramdam ng hustisya. Iniligpit niya ang kanyang gamit na para bang walang nangyari. Bago siya umalis, yumuko siya at bumulong kay Dahlia. Sabihin mo sa mga nag-utos sa'yo, tapos na ang laro. Ako na ang kalaban nila ngayon. Lumabas si Tala ng apartment. Iniwan si Dahlia sa gitna ng kanyang mga luha at sa marka na habang buhay niyang dadalhin. Naglakad siya sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga balikat ay mas tuwid na ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi si Alon ang tinawagan niya. Hindi pa. Ang tinawagan niya ay ang kanyang ama. Dad, sabi niya nang sagutin nito. Papunta na ako sa opisina. Oras na para tapusin natin to. Ang paglalakad ni Tala, papasok sa gusali ng De Leon Holdings, ay kakaiba sa lahat ng mga nauna niyang pagpasok dito. Dati, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng responsibilidad ng pangalan na kanyang dinadala. Ngayon, ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang bigat ay nawala na, napalitan ng isang matatag na kapasyahan. Ang mga empleyado ay bumabati sa kanya. Good morning, Ma'am Tala. Ngunit ang ngiti na isinusukli niya ay iba. Hindi na ito ang natungdamang ngiti ng isang COO. Ito ay ang ngiti ng isang taong malaya. Pagdating niya sa ika-4 na palapag, ang executive floor, nandoon na ang lahat. Si Don Miguel, nakaupo sa dulo ng mahabang conference table, ang kanyang mga abogado. Si Mr. Jacinto, ang CFO, na hindi makatingin sa kanya ng diretso. Hinihintay nila siya, handa para sa isang pagsusuko o isang pagbitay. Ngunit ang tala na pumasok sa silid ay hindi ang tala na inaasahan nila. Ang kanyang suot ay simple lang, isang itim na blazer at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Wala ang karaniwang aura ng kapangyarihan na pinipilit niyang isuot araw-araw. Ang naroon ay isang aura ng kapayapaan. Maupo ka, Tala, sabi ni Don Miguel. Ang boses ay malamig at nagnenegosyo. Tila isa lang itong ordinaryong board meeting. Umiling si Tala.
Hindi na kailangan, Dad. Hindi ako magtatagal. Lumakad siya papunta sa dulo ng lamesa, sa tapat mismo ng kanyang ama. Sa pagitan nila ay ang makintab na kahoy na sumasalamin sa kanilang mga mukha. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang puting sobre. Hindi ito isang report. Hindi ito isang kontrata. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa, sa harap mismo ni Don Miguel. Ano ito? Tanong ng kanyang ama, kahit na marahil ay alam na niya. Ang aking resignation letter, sagot ni Tala. Ang boses ay kalmado at malinaw. Epektibo ngayon din. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang mga abogado ay natigilan. Si Don Miguel ay nakatitig lamang sa sobre, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Huwag kang maging bata, Tala, sabi ni Don Miguel. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Alam nating pareho na hindi mo kayang gawin yan. Ang kumpanyang ito, ang buhay mo. Hindi, maring sabi ni Tala. Ang kumpanyang ito ang buhay mo, Dad. Hindi sa akin. Ginawa ko itong buhay ko dahil akala ko, iyon ang paraan para mahalin mo ako, para respetuhin mo ako. Pero nagkamali ako. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan, ngunit ngayon ay hinaharap niya ng buong tapang. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya, napatingin siya kay Mr. Jacinto na lalong napayuko. Alam ko na ang tungkol sa mga utang, sa pulang lupa properties, sa Amihan Investments. Alam kong malapit nang bumagsak ang toreng kristal na ito. Ang mukha ni Don Miguel ay nagbago. Ang pagkukunwaring kalmado ay nawala, napalitan ng gulat, at pagkatapos ay ng galit. Paano? Hindi na mahalaga kung paano. Putol ni Tala. Ang mahalaga ay ang ginawa mo. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang kinabukasan ko para maging pambayad sa mga pagkakamali mo. Ibebenta mo ako sa mga balderrama para lang mailigtas ang pangalan mo. Para mailigtas tayo. Sigaw ni Don Miguel. Sa wakas ay tumayo. Ginagawa ko ito para sa pamilyang ito. Hindi! Mas malakas na sigaw ni Tala. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng sakit at katotohanan na matagal niyang kinimkim. Ginagawa mo ito para sa sarili mo dahil hindi mo kayang harapin ang katotohanang nabigo ka. Mas gugustuhin mo pang isakripisyo ang kaligayahan ng sarili mong anak kaysa aminin na hindi ka perpekto. Ang mga salita ay tumama kay Don Miguel na parang isang malakas na sampal. Napaatras ito at napaupo muli sa kanyang silya, tila biglang naubusan ng lakas. At alam ko na rin ang tungkol kay Dahlia. Dagdag ni Tala, ang boses ay bumaba. Naging mas personal. Alam kong pakanalang ng mga kalaban natin ang lahat. At haharapin ko sila. Pero haharapin ko sila sa sarili kong paraan. Hindi bilang isang De Leon, kundi bilang si Tala. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong nakasama niya sa trabaho sa loob ng maraming taon. Tinatalikuran ko na ang lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanyang ama. Ang posisyon ko, ang shares ko, ang mana ko, lahat ng konektado sa pangalang De Leon. Wala na akong pakialam dyan. Saan ka pupunta? Mahinang tanong ni Don Miguel. Ang boses ay halos hindi na marinig. Isa itong boses ng isang talunang hari. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa labi ni Tala. Uuwi ako, sabi niya. Uuwi ako sa asawa ko, sa tahanan namin. Doon sa lugar kung saan ang halaga ko ay hindi nasusukat sa pera o posisyon. Doon sa lugar kung saan mahal ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa apelyido ko. Tumalikod na siya. Walang sino man ang pumigil sa kanya. Ang katahimikan sa silid ay ang tunog ng kanilang pagkatalo at ng kanyang paglaya. Naglakad siya palabas ng conference room, palabas ng opisina,
at pumasok sa elevator. Habang bumababa ang elevator, palapag bawat palapag, pakiramdam niya ay may mabigat na baluti na unti-unting natatanggal sa kanyang katawan. Paglabas niya sa grand lobby ng gusali, ang sikat ng araw mula sa labas ay tila mas maliwanag. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Ang hangin ng kalayaan. At sa gitna ng maraming taong naglalakad sa labas, sa kabilang kalsada, nakita niya siya, si Elon, nakatayo. Naghihintay. Tila alam nito na darating siya. Tila naramdaman nito na kailangan niya ito. Nagkatinginan sila sa gitna ng distansya at ng magulong trapiko. Ngumiti si Alon sa kanya. Isang ngingiting puno ng pag-unawa, pagpapatawad, at pagmamahal na walang hanggan. Tumawid si Tala ng kalsada. Hindi alintana ang mga busina ng sasakyan. At sa pagdating niya sa kabilang dulo, sinalubong siya ng yakap ng kanyang asawa. Isang yakap na nagsasabing, "Welcome home." Ang opisina sa ika-40 palapag ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Ang pag-alis ni Tala ay nag-iwan ng isang malawak na espasyo na hindi kayang punan ng mamahaling kasangkapan o ng tanawin ng buong syudad. Para kay Don Miguel de Leon, ang katahimikan ay isang ingay. Ang ingay ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Nakatayo siya roon, sa parehong lugar kung saan niya tiningnan ang paglubog ng araw, ilang araw na ang nakalipas. Noong siya pa ang hari ng kanyang kastilyo. Ngayon, ang kastilyo ay gumuho na at siya ay isang haring walang korona, walang kaharian, at higit sa lahat, walang tagapagmana. Ang mga salita ni Tala ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ginagawa mo ito para sa sarili mo dahil hindi mo kayang harapin ang katotohanang nabigo ka. Bawat salita ay isang hiwa, mas malalim at mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Dahil totoo, pinindot niya ang intercom. Walang papapasukin, walang tatawag, i-cancel lahat ng meeting ko. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at umalis. Hindi siya nagpaalam kahit kanino. Nagmaneho siya, hindi papunta sa mansyon, kundi sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita. Isang tahimik na sementeryo sa labas ng syudad. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatayo ang isang puntod na gawa sa puting marmol. Simple lang ang nakasulat, Carmela de Leon. Minamahal na iina at asawa. Ito ang libingan ng kanyang yumaong asawa, ang babaeng nagbigay sa kanya kay Tala. Ang babaeng minahal niya sa paraang alam niya, sa pamamagitan ng pagbibigay ng karangyaan at seguridad. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Inalis niya ang kanyang mamahaling coat at inilapag sa tabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, siya ay si Miguel na lang, hindi si Don Miguel. "Carmela," bulong niya sa hangin, ang boses ay paos. "Nagalit sa akin ang anak natin. Iniwan na niya ako." Isang tawa, mapait at puno ng sakit ang kumawala sa kanya. Ako pala ang kontrabida sa kwento niya. Ang sama-sama ko raw na ama. Sumandal siya sa malamig na marmol. Ang mga alaala ay nagsimulang bumalik. Hindi ang mga alaala ng tagumpay at kayamanan, kundi ang mga lihim ng kahapon. Alam mo ba, pagpapatuloy niya, na para bang kausap niya talaga ang asawa. Bago ikaw, meron akong ibang minahal. At doon, sa harap ng puntod ng kanyang asawa, sa unang pagkakataon ay inamin niya ng malakas ang isang bagay na ibinaon na niya sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso. Ang pangalan niya ay Elena, sabi niya. Muling bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng dalaga sa palayan. Ang ngiti nito na mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang mga kamay nitong magaspang, ngunit puno ng lambing. Mahal na mahal ko siya. Pag-amin niya, ang boses ay nababasag.
Pero ano ang maibibigay ko sa kanya? Isang buhay ng kahirapan? Isang dampa sa gitna ng bukid? Iyon ang buhay na tinalikuran ko. Iyon ang buhay na isinumpa kong hindi ko nababalikan. Naalala niya ang araw na pinili niya. Ang araw na iniwan niya si Elena para sa isang pangako ng yaman sa Maynila. Isang pangako na dumating sa anyo ng ama ni Carmela na nakita ang kanyang determinasyon at inalok siyang magtrabaho sa kumpanya kapalit ng pagpapakasal sa anak nito. Pinili kita, Carmela. Pinili ko ang buhay na ito at hindi ako nagsisi, sabi niya. Binigyan mo ako ng isang magandang pamilya. Binigyan mo ako kay Tala. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luha sa loob ng maraming dekada. Pero ang multo ni Elena, ang multo ng kahirapan, palagi itong nandito. Sabi niya, tinuturo ang kanyang dibdib. Kaya naman nang makita ko si Tala, kasama ang lalaking iyon, si Alon. Nakita ko ang sarili ko. Nakita ko si Elena. Nakita ko ang buhay na tinalikuran ko at natakot ako. Natakot siya. Iyon ang salita. Hindi galit, hindi pagmamataas, kundi takot. Natakot ako na magkamali si Tala. Napipiliin niya ang pag-ibig kaysa sa seguridad na mararanasan niya ang hirap na dinanas ko. Ang ayaw na ayaw kong mangyari ay ang makita siyang nasasaktan dahil sa maling desisyon. Pero sa pagpipilit niyang ilayo si Tala sa landas na yon, siya pala mismo ang gumawa ng paraan para itulak ito palayo sa kanya. Sa sobrang takot niyang masaktan ng kanyang anak, siya mismo ang naging dahilan ng pinakamalaking sakit nito. Ginawa ko siyang katulad ko, bulong niya. Pilit kong ipinasok sa isip niya na ang halaga niya ay nasa pangalan niya, sa pera niya. Naging isang halimaw ako sa paningin niya, Carmela. Isang halimaw na katulad ng mga taong kinamuhian ko nung ako'y bata pa. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay dumagan sa kanya. Ang pagpapahiya kay Alon, ang pagpilit kay Tala, ang pagsisinungaling tungkol sa kumpanya. Lahat ay dahil sa isang takot na nag-ugat pa sa kanyang malayong nakaraan. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mga kamay niya, na dati magaspang, ngayon ay makinis na at puno ng mga singsing. Ngunit pakiramdam niya, mas marumi ito ngayon kaysa noong nag-aararo pa siya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya na walang salita ang makakapagbura sa sakit na naidulot niya. Alam niyang maaaring huli na ang lahat. Ngunit kailangan niyang subukan. Hinahanap niya ang numero ni Tala. Bawat pagpindot ay isang pag-amin sa kanyang kasalanan. Nagring ito. 1, 2, 3. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Hello? Ang boses ni Tala sa kabilang linya. Kalmado, matatag. Ang boses ng babaeng pinalaki niya, ngunit hindi na niya pag-aari. Napatigil si Don Miguel. Ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang tungkol kay Elena, sa takot niya, sa pagsisisi niya, ay hindi lumabas. Sa halip, isang simpleng katotohanan ang kanyang binitawan. Isang katotohanan na dapat ay sinabi na niya noon pa. Mali ako, anak, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawad, mali si Papa. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Sa kabilang linya, kasama ni Tala si Alon. Naririnig ni Don Miguel ang mahinang bulong. At pagkatapos, ang sagot ni Tala. Isang sagot na hindi niya inaasahan. Alam ko po, Pa. Iyon lang. Ngunit sapat na. Para sa ngayon, iyon ay sapat na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalan ng De Leon Holdings ay hindi na madalas makita sa mga balita. Matapos ang pag-alis ni Tala, ang mga sikretong pilit na tinago ni Don Miguel ay unti-unting lumabas. Ang kumpanya ay napilitang magbenta ng maraming ari-arian at sumailalim sa isang malawakang corporate restructuring. Nawala ang karamihan sa kapangyarihan nito, ngunit nakaiwas ito
sa tuluyang pagkalugi. Isang mas maliit, mas simpleng kumpanya na ngayon ang natira. Si Don Miguel de Leon ay opisyal ng nagretiro. Ang Toring Kristal na dati niyang pinaghaharian ay mayroon ng bagong mga pinuno. Sa isang mas tahimik na bahagi ng Sansinag, malayo sa sentro ng komersyo, may isang bagong pinto na nagbukas. Sa itaas nito ay isang simpleng signboard na gawa sa kahoy, Diwa Creatives. Sa loob, ang espasyo ay maliwanag at puno ng buhay. Kalahati nito ay isang modernong tattoo studio, mas malaki at mas maganda kaysa sa dating pwesto ni Alon. Ang kabilang kalahati din naman ay isang maliit na creative consultancy office. Sa pader na naghahati sa dalawa ay isang malaking mural na pinagtulungang ipinta ni Natala. At Alon, isang malaking puno na. Ang mga ugat ay mga disenyo ng tribo at ang mga sanga ay nagiging mga linya ng circuit board, sining at negosyo, kaluluwa at stratehiya, pinagsama. Ano sa tingin mo? Mas maganda ba kung lagyan natin ng kaunting anino dito? Tanong ni Alon, hawak ang isang tablet kung saan siya nagdidisenyo ng logo para sa isang bagong kliyente. Lumapit si Tala, naabala sa pag-aayos ng mga dokumento sa kanyang lamesa. Sumilip siya sa screen at ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Alon. "Perfect na yan, mahal," sabi niya. Simple, malinis, matatandaan. Hinalikan niya ang pisngi nito. Ang ganitong mga sandali, simple, tahimik, puno ng pagtutulungan, ang bumubuo sa kanilang bagong buhay. Matapos niyang iwan ang De Leon Holdings, dumaan sila sa isang mahirap na proseso ng paghilom. Muling itinayo ni Tala ang kanyang tiwala kay Alon at muling natutunan ni Alon kung paano alisin ang sakit na dulot ng panghuhusga. Magkasama nilang itinayo ang Diwa Creatives mula sa simula, gamit ang pinagsamang talento nila at ang natitirang personal na ipon ni Tala. Hindi ito madali. Maraming gabi na kulang ang kanilang tulog, maraming araw na puno ng pag-aalala. Ngunit sa bawat hamon, mas lalo silang tumitibay. Mas lalo nilang minamahal ang isa't isa. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanilang atensyon. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks ang pumasok. Mas payat ito ngayon at mayroon ng mga puting buhok sa kanyang sentido. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong kapayapaan. "Papa," bati ni Tala, ngumiti. "Miguel na lang," sagot ni Don Miguel. Isang maliit na ngiti rin ang sumilay sa kanyang mga labi. May dala itong isang bayong na puno ng mga sariwang prutas mula sa probinsya. "Dala ko ang paborito mong mangga." "Salamat po," sabi ni Alon, kinuha ang bayong. Wala nang Don sa tawag niya. Wala nang takot o galit. Sa loob ng 6 na buwan, dahan-dahang itinayo muli ni Don Miguel ang tulay na sinira niya. Ang unang hakbang ay ang paghingi niya ng tawad kay Alon. Isang araw, nagpunta siya sa kanilang apartment. Walang bodyguard, walang mamahaling sasakyan. Nag-usap sila ng masinsinan. Inamin ni Don Miguel ang kanyang mga takot at pagkakamali. At si Alon, sa kabila ng lahat, ay nakahanap ng espasyo sa kanyang puso para sa pagpapatawad. "Kumain na ba kayo?" tanong ni Don Miguel. "Nagluto ang tita ninyo ng paborito mong sinigang tala." Ang gabing iyon ay ang unang beses na nagsalo-salo silang tatlo para sa isang hapunan. Hindi sa isang grand dining hall na may orchestra, kundi sa maliit na kusina ng apartment ni Natala at Alon sa kapitbahayan Mabini. Ang lamesa ay simple lang. Ang mga pagkain ay inilagay sa gitna. Walang mga katulong na nagsisilbi. Sila-sila lang. Habang kumakain, nagkwento si Don Miguel tungkol sa kanyang bagong buhay. Nagsimula siyang mag-garden. Binibisita niya ang mga probinsya. Nagbabasa siya ng mga libro na hindi tungkol sa negosyo. Sa unang pagkakataon, natututo siyang maging si Miguel lang. "Nga pala, Alon," sabi ni Don Miguel sa gitna ng kanilang kwentuhan.
Nakita ko ang disenyo na ginawa mo para sa isang foundation. Ang ganda, may diwa. Napangiti si Alon. Salamat po, Miguel. Isang simpleng papuri. Ngunit para kay Alon, ito ang pinakamahalagang pagkilala na natanggap niya. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang kontrata o pera. Ang pagkilala mula sa ama ng babaeng mahal niya. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas ng pinggan si Natala at Alon, tahimik na pinanood sila ni Don Miguel mula sa sala. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa, ang paraan ng kanilang pagtutulungan. Nakita niya ang isang pagmamahalang matatag, sinubok ng panahon, at napatunayang tunay. Ito pala ang kayamanan, hindi ang mga gusali, hindi ang mga numero sa bangko, kundi ito, ang pamilya, ang kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos ihatid ang kanyang ama, tumayo si Natala at Alon sa kanilang beranda, sa parehong lugar kung saan nagsimula ang marami sa kanilang mga pagsubok. Tumingala sila sa langit na puno ng mga bituin. Tala, bulong ni Alon, hinawakan ng kamay ng asawa. Alon, sagot ni Tala, isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang bituin at ang Alon. Sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang dalampasigan, ang kanilang bagong simula. Isang simula na hindi perpekto, ngunit totoo. At para sa kanila, iyon ang lahat. At diyan po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa yaman, posisyon o sa pangalan na kanyang dinadala. Ito ay nasusukat sa tapang na piliin ang sariling kaligayahan, sa lakas na protektahan ang mga minamahal, at sa pagpapakumbabang aminin ang pagkakamali at matutong magpatawad. Ang pag-ibig na totoo ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi natututong mahalin ng buo ang isang taong hindi perpekto. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Natala at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.